bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Minamahal mo ba ang Pilipinas? Sa kabila ng hirap at ginhawa? Kahit na pumapalya ng ekonomiya at kahit pa maging kakampi natin ang mga kalaban. O anong balak? Tuloy natin. Sigurado? Sigurado. Hoy, kaya ayos nga ang kilas mo yung pumila. Ayos, no, ayos. Kaya ma'am, saan ako kayo? Project Human Bot Alternative ng gobyerno. Sa kapalit ng halagang 15 milyong piso, may pangako niyo bang aakuin yung responsibilidad sa pagpapalaki kay PHA 85? Oo. Naiintindihan niyo bang kayo ay kasal lamang sa papel at sa batas sa layunin na maisasalba ang ekonomiya ng Pilipinas? Naiintindihan ko. Maluwag ba sa inyong kalooban na talikuran ang buhay na inyong sinimulan kapalit ng ginhawang dala ng proyektong ito? Baby, how do you introduce yourself na? My name is Nova, and I am 6 years old. Very good. And what are the things you should avoid? Friends, emotional connection, over-explaining, and complex sentences. That's right. And we don't talk to who? Strangers. Wow, ready na siya sa first day of school niya. O tara, pahatid ka na kay Daddy. Ito nga rito. Anong sabi ko sa'yo? Sorry po, Mami. Di ba sabi ko sa'yo walang kaibigan o emotional connections? Ano tong love letter nakita ko sa bag mo? Ikaw, ang kulit mo talaga! Abi! Tama na. Tama na? Pagsabihan mo nga yung anak mo, palibasa puro trabaho yung inaatupag mo. Trabaho? Trabaho lang naman bumubuhay sa ating tatlo. Wow! Bumubuhay o utang na loob na kailangan mong bayaran sa gobyerno? Mami, Daddy, tama na po. Napaalala ko lang sa iyo, Abi. Pareho natin itong ginusto. Itigil ka na sa pag-aaral, Nova. Matalino ka naman. Kaya mo ng sarili mo. Pero bakit, Mami? Hindi pa po tapos yung school year. Nabibili ka na ba, Nova? Hindi naman po sa ganun. Marami lang talaga akong maiipon. Wala akong pakialam, Nova. Kailan pa kita pinayagang ma-attach sa mga nakakasama mo sa school? Ko? Nova, bilisan mo at magpupunta pa tayo sa school office nyo para i-process yung pagdadrop mo. Nova? Lehiyon na proyekto ng pamahalaan isiniwala. 700 robotikong nilalang matagal nang namumuhay kasama natin. Isang nakakagulat na revelasyon ang siniwalat ngayong araw mula sa pamahalaan. Sa loob ng 16 na taon, tahimik mo at sistematikong sinagawa ang isang eksperimento na layong tugunan ng lumalalang krisis ng populasyon at ekonomiya ng bansa. At ang solusyon, hindi tao, kundi mga robot. Narito ang ulat ni Kenzie. Isang hihim na proyekto, isang eksperimento ng siyensya na isinagawa sa ilalim ng katahimikan. At ngayon, 16 na taon na matapos itong simulan, ay isinapubliko na ng dating Pangulong Liwanag ang katotohanan sa kanyang deathbed. Noong taong 2045, eksaktong 16 na taon na makalipas mula ngayon, nagsagawa ang pamahalaan ng isang high-level classified project na tinawag na Project Human Bot Alternative.
Ayon sa opisyal na ulat, umabot sa kabuuang 700 robotikong nilalang ang nilikha at pinalaki gaya ng mga karaniwang bata. Ipinasa sa mga ambon, isinilang sa mga paaralan, at namuhay na parang tunay na tao. Ang mga robot na ito ay 16 na taong gulang ngayon. Ang mga robot ay dinisenyong mag-isip, makaramdam, at umakto gaya ng isang tunay na tao. Wala silang pamalay-malay sa kanilang tunay na pagkatao, at ito'y sinadya. Dahil ayon sa mga eksperto, ang kamalayang sila hindi tao ay maaaring magdulot ng kaguluhan at banta sa bansa. Kapag nalaman ng isang robot na hindi siya tao, maaaring maapektuhan ang kanyang cognitive function. Magsisimula siyang magtanong, maghimagsik, at posibleng maging agresibo. Kaya sila ay pinograma maniwalang sila ay tunay na tao. Hindi tao, kundi robot. Pasensya na po talaga, patawarin niyo kami. Sir, hindi po namin sinasadya makatawa siya. Kasi tahimik kayo! Baba!